dito tayo kay Mr. Lamas na nauubos na yung kanyang buhok sa kakaisip ng kanyang mga sasabihin dahil sa political commentator di umano ito. Pero ang pagkakaalam ko ito, pagkakaalam ko kay Mr. Lamas, magaling ito sa DVD. Oo, magaling kumilatis ito sa DVD. At dito siya sumikat sa DVD na yan, mga kababayan at mga mahal po naming taga-subaybay. Yung logic niya na ganon, para namang walang logic. Parang walang, hindi niya sinamahan ng utak. Walang kasamang pag-iisip yung sinasabi niya. Pagbati po sa inyong lahat, mga kababayan at mga mahal po naming taga-subaybay. Ako po si Jazz Vlog. Nandito na naman tayo sa lansangan. At gagawa tayo ng reaksyon habang nagmamaneho at maglalakbay papunta sa ating obligasyon. Itong sinasabi ni Ronald Lamas. Lamas ba o Liamas? Tunog kasing Lamas ito eh. Nalamas siguro ang ulo nito kaya napanot na. Naubos na yung buhok sa bumbunan. Kaya siguro Lamas o Liamas ang apelyido nito. Oo. Sinasabi niya rito sa kanyang post na kaya daw hindi pumirma si Senator Rodante Marcoleta sa partial report ng Blue Ribbon Committee dahil tama naman, hindi kumpleto. Partial nga eh. Meron bang kumpletong partial? Ikaw talaga, Mr. Liamas. Hindi ko nga alam kung paano naging political analyst ito eh. Ang bansag kasi sa kanya, political analyst. Ngayon na naman ay binago na. Naging political commentator na naman. Akala mo naman napakahusay, napakagaling, napakatalino. Para namang hindi nag-iisip ito. Sabi niya, kung susundan yung logic ni Senator Rodante Marcoleta, sabi niya, parang pumapayag daw si Senator Rodante Marcoleta na imbestigahan si Escudero, Jinggoy Estrada, si Joel Villanueva. Alam mo, Mr. Liamas, makinig ka. Si Senator Rodante Marcoleta, kahit sino pa yan, kung mananagot at dapat managot sa batas, kahit sino pa yan, kapag kinakailangang imbestigahan, ganon. Hindi katulad ng mga ibang senador o kaya congressman o kaya sino pa na kapag kaalyado nila, kapag kasama nila, iniiwas nila sa investigasyon. Katulad nito ginagawa ni Senator Ping Lacson at saka ni Senator Tito Soto. Itong magkasama itong dalawang ito kapag nasusukol na si Senator Ping, eto na, i-eksena si Soto. Tinan mo si defensor noon, yung mga ganang tirate. Kapag nag-privilege speech, hindi siya nagpapa-interpolate, mga ganun Kinakailangan mo pang sabihin ng mga ganong diskarte. Wala na nga yung tao, patay na nga yung tao, ginagamit mo pa para iligtas yung kasama mo. Ito talaga si Mr. Kindat. Pero dito tayo kay Mr. Lamas na nauubos na yung kanyang buhok sa kakaisip ng kanyang mga sasabihin dahil sa political commentator di umano ito. Pero ang pagkakaalam ko ito, pagkakaalam ko kay Mr. Lamas, magaling ito sa DVD. Oo, magaling kumilatis ito sa DVD. At dito siya sumikat sa DVD na yan, mga kababayan at mga mahal po naming taga-subaybay.
yung logic niya na ganon, para namang walang logic. Parang walang, hindi niya sinamahan ng utak. Walang kasamang pag-iisip yung sinasabi niya. Partial nga Hindi kumpleto. Ibig sabihin, yung report na ginawa ni Senator Ping Lacson kaya ayaw niyang pirmahan at ng kanyang mga kasamaan, pati nga majority. Tignan mo, Mr. Llamas, ito bakit ang pumirma sa majority ay 7 lang? Ilan ba ang nasa majority na senador? Di ba 15 yan? Nasaan yung 8? Bakit hindi mo tanungin na sila man ay hindi o ayaw nilang pumirma dyan sa partial report na yan, Mr. Llamas? Okay? Sana tanungin mo rin yung 8 na yan kung sino-sino. Bakit? Ano ang dahilan nila? Bakit ayaw nilang pumirma? Di ba, Mr. Llamas? Ikaw talaga, Mr. Llamas. Alanganin tayo rito Wala nang dadaanan. Wala na, alanganin. Tatapusin ko muna tong vlog ko para alanganin nanandaan. So, yun lang mga kababayan, nandito na kasi tayo. Putol yung ate, ang ganda pa naman ang usapan, pero hindi naman kasi pwede tayong magano rito dahil alam nyo naman. Yun lang mga kababayan, na-share ko lang yun. Yung part 2, i-upload ko sa susunod. Ito part 1 nito sa usapan nito Ito pa lang ang part 1.